Magandang gabi mga ka-mystery. Ako si Peter. Ang kwento ko ay tungkol sa naranasan ko sa probinsya. Nang minsan ako magbakasyon dito. Nangyari ito nung 15 anyos pa lang ako. Summer vacation noon. Galing ako sa Maynila. Ipinahatid ako ng mga magulang ko sa aming probinsya sa Masbate para magbakasyon at magpalipas ng oras. Kasama ko dun si lolo at lola. Mga parents si tatay. Sa probinsya, kilala ang lugar nila hindi lamang dahil sa masarap na prutas at gulay, kundi dahil sa mga kwento ng mga kababalaghan na nangyayari dito. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga kwento ng mga matatanda doon. Hindi kasi yun uso sa Maynila. Para sa akin, gawa-gawa lang yon para takutin ang mga batang katulad ko. Pero isang hapon, habang nag-aasikaso ako ng mga manok, may naramdaman akong kakaiba. Mga alas 3 ng hapon noon, at nag-aayos ako ng kulungan ng mga alaga namin. Bigla kong napansin na tila may mabigat na aura sa paligid. Parang may mga matang nakatingin sa akin galing sa malayo. Basta hindi ko maintindihan. Habang pauwi na ako papunta sa bahay ni lolo at lola, may nadaanan akong sira na malaking kamalig. Doon, nakita ko ang isang aso dumaan sa butas na dingding ng kamalig. Sa una, akala ko ay alaga iyon ng isa sa mga nakikituloy na nagtitinda ng prutas. Pero nung tiningnan ko ulit, nawala na yung aso. Baka nagtago kung saan. Ang kakaiba pa, umalingasaw ang masangsang na amoy sa hangin. Malansa na tila may kahalong dumi ng manok. Agad akong bumalik sa bahay at sinabi kay lola ang nakita ko. Ngitian lang niya ako at sinabi, Huwag mong pansinin yan, apo. Karaniwan na yan dito. Pero, hindi ko ito maalis sa isip ko. Tuwing hapon, para bang may nag-uudyok sa akin na bumalik sa kamalig na iyon. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, biglang namatay ang ilaw at wala ang kuryente. Walang ulan o bagyo noon kaya nagtaka kaming lahat. Habang inaayos ni lolo ang fuse box sa labas ng bahay, narinig namin ang mahihinang yabag sa labas ng bahay. Lahat kami nakikiramdam. Kinilabutan ako nang marinig na may umuungol na hayop sa labas. Hinanap iyon ni lolo sa bakuran. Sabi niya, wala naman daw siyang nakita. Nang bumalik kami sa sala, narinig ko ulit ang ungol. Mas malapit na. Nagsindi kami ng kandila at tumingin-tingin sa paligid. Wala kaming makitang aso o kahit na tao. Bigla akong kinabahan at naalala ko ang aso na nakita ko kanina sa kamalig. Kinabukasan, bumalik ako sa kamalig. Na-curious ako sa aso. Pagdating ko, nakita ko ulit yung aso. Ngayon, mas malinaw kong nakita ang itsura nito. Isang payat na aso. Halos butot balat na. Nakatindig ito sa tabi ng mga lumang kagamitan. Nagmamatsyag ito doon. Ayaw umalis kahit anong gawin kong pagtataboy. Hindi ko alam kung bakit. Parang may hinihintay siya. Dahil sa takot, tumakbo ako pabalik sa bahay at sinabi kay lolo ang nakita ko. Ang sagot niya sa akin ay, Apo, sige at huwag mo na lang pansinin. Aalis din yan. Doon ko nalaman ang kamalig na iyon ay hindi simpleng lumang gusali lang. Marami na ang nakikitira at namamalagi doon. Isa itong pansamantalang tuluyan ng kahit na sinong nangangailangan. Ipinagawa ito ng kapitan ng barangay. Nagsisilbi itong pansamantalang pahingahan ng mga nagtatanim sa mga kalapit na bukid.
May iba na nag-iiwan na ng mga damit at ilang gamit sakaling sila ay gabihin sa daan. Lubha kasing madilim at mapanganib kung pipilitin pa nilang umuwi ng alanganing oras. Pinayuhan ako ni Lola na huwag magtagal sakaling mapadaan ako sa Kamalig. Hindi daw lahat ng tumutuloy doon ay kilala nila. Baka may hindi magandang intensyon at ikapahama ko pa. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng libro sa aking kwarto, naramdaman ko may kumakaluskos sa labas. Akala ko'y si Lolo na nagsasalansa ng mga panggatong na kahoy. Bigla na lang akong napahinto nang marinig ko ang mahinang angin malapit sa dingding na sinasandalan ko. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ulit yung aso. Kitang-kita ko ang namumulang mata nito. Titig na titig sa akin. Sumama ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, nasusuka ako. Sumasakit yung sentido ko, parang sasabog sa kirot. Pumunta ako sa kwarto ni Lolo. Sinabi ko ang lahat ng nakita ko at doon, nagdesisyon si Lolo na humingi ng tulong kay Mang Tomas, ang albularyo sa bayan. Dumating siya kinabukasan. May dalang mga dahon at langis. Nagsagawa si Mang Tomas ng isang ritual. Nagsunog ng insenso. Sabi niya, may nilalang na nagmamatyag sa iyo. Lagi ka mag-ingat, apo. Talasan mo ang iyong pakiramdam. Ibinigay ng albularyo ang isang botelyang may langis at mga ugat ng halaman. Hintayin mo, kalaunan. Magagamit mo ito. Saad pa niya. Sa huling orasyon niya, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko na unti-unting nawawala. Maaari daw na minarakahan ako ng nilalang na sumusunod sa akin. Tinandaan ang aking amoy. Hanggang sa matapos ang ritual, bigla ako nakaramdam ng kaluwagan. Sinabi ni Mang Tomas na makakatulong daw na magdala ako ng kalamansi sa bulsa. Maaari na din na kahit mga barya. Sumunod naman ako kahit nag-aalinlangan. Pero sabi niya, dapat pa rin mag-ingat para makasigurado sa kaligtasan ko. Pagkatapos noon, hindi ko nakitang muli ang aso sa Kamalig, maging sa bakuran ni Lolo. Pero hindi ko pa rin maiwasang makiramdam sa bawat sulok ng bukid. Bawat araw, parang may sumusunod pa rin. Yun nga lang, ay sadyang hindi ito nagpapakita. Dala ko lagi ang langis na bigay ng albularyo. Minsan ko na rin nakitang kumulo ang laman nito nang mapadaan ako sa Kamalig. May pagkakataon naman, na kumulo din iyon isang hating gabi. Nagkataong bilog at maliwanag ang buwan. Ibig sabihin, handun pa rin ang panganib. Nag-iintay, nag-aabang. Ilang linggo pa akong namalagi sa probinsya. Medyo matagal pa kasi ang pasukan. Mayroong kaibigan si Lolo simula pa ng kabataan niya. Ipinakilala niya ito sa akin. Siya si Lolo Simeon. Simple lang ang buhay niya sa probinsya. Halos lahat ng oras niya ay ginugugol sa pag-aalaga ng mga baboy. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na nag-aalaga ng baboy sa nayon. Marami ang nagpapaalaga sa kanya ng mga hayop. Hinalok niya akong mamasukan bilang helper sa maliit niyang farm. Para daw kumita ako kahit papano. Malibang, pampalipas oras. Pumayag naman ako at pinahintulutan din naman ni Lolo at Lola. Hindi naman kalayuan ang bahay nila dito. Kinabukasan, nagsimula na akong turuan ni Lolo Simeon sa pag-aasikaso ng mga alaga niyang baboy at mga hayop. Isang hapon, napansin kong hindi mapakali ang mga baboy sa kulungan. Nag-iingay sila ng husto, para bang may kinatatakutan ng mga baboy. Pinuntahan ko ang kulungan para tignan kung ano ang nangyayari.
Madilim na noon. Tanging ilaw mula sa gasera ang ginagamit ko para makita ang daan papunta sa kulungan. Habang papalapit ako, naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Para bang may nakamasid sa akin mula sa likod ng mga puno ng saging. Napansin ko ring mas tahimik kaysa normal. Kahit mga kuliglig, tila huminto na rin sa paghuni. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad. Pagdating ko sa kulungan, doon ko napansin ang 3 aso sa hindi kalayuan. Tandang-tanda ko pa, isa doon yung nakita ko sa kamalig. Hindi ako maaaring magkamali. Kinilabutan ako nang makita ko na namula ang mga mata nila. Matalim ang titig sa akin. Agad akong nagkubli sa likod ng pader ng kulungan pero hindi ko mapigilang sumilip ulit. Naghintay ako. Andun pa rin sila. Laking gulat ko na makita ko na tumayo ito gamit ang 2 nitong paa sa hulihan. Halos kasing taas na ng tao. Nakausli ang matatalim na kuko. Ang kabuuan nito ay tila pinagsamang tao at hayop. Natakot ako ng sobra dahil ngayon lang ako nakakita ng ganun. Mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay ni Lolo Simeon. Kaya lang, nahulog ako sa kanal. Mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay ni Lolo Simeon. Kaya lang, nahulog ako sa kanal. Napuno ng putik ang katawan ko. Hindi ko na ininda ang sakit at dumi. Basta makarating lang ako sa bahay ni Lolo Simeon. Pagdating ko doon, agad kong sinabi sa kanya ang nakita ko. Siya na nga. Matagal ko nang hinihintay ang araw na babalik sila. Kailangan natin ipagtanggol ang piggery, apo. Sabi ni Lolo Simeon. Natila ba? Wala nang takot sa boses niya. Kumuha si Lolo Simeon ang isang malaking kutsilyo at ilang pako. Ibinaon niya ito sa kahoy para gawing sandata. Pumunta siya sa likod ng bahay at nginaya ang isang piraso ng bawang. Tapos, pinahiran ng kutsilyo ng langis na ginawa mula sa nyog. Kailangan nating itong gawin, apo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sabi pa niya. Nagpunta kami ulit sa piggery. Tahimik na ang mga baboy. Nawala na ang 3 aso. Pero ramdam ko nagmamasid pa rin ito sa hindi kalayuan. Tumayo si Lolo sa gitna ng piggery at inabot sa akin ang isang krus na yari sa kahoy. Hawakan mo ito, apo, at huwag kang bibitiw. Utos niya. Naghintay kami ng halos kalahating oras. Maya-maya pa, narinig ko na ang isang malalim at nakakakilabot na ungol. Galing yun sa bubong na yari sa pawid. Madali nila itong binutas. Pagtingala ko, nakita kong bumababa ang nilalang. Mas malaki at mas malakas kaysa kanina. Pero bago pa man ito sumayad sa lupa, iniabang ni Lolo ang kutsilyo diretso sa dibdib nito. Napahiyaw ito ng malakas. Halos magiba ang mga pader ng piggery sa lakas ng pagpiglas. Naghilamos ito ng sarili niyang dugo habang nagtatangkang tumakas palayo. Pero mabilis na sinundan ni Lolo ang nilalang. Hindi ko nakita kung ano ang nangyari dahil itinakip ni Lolo ang katawan niya sa akin. Narinig ko ang isang malakas na hampas at ungol. Nang bumalik ang katahimikan, nakita kong humihingal si Lolo. Duguan ang kanyang damit. Umalis na sila, sabi niya habang hawak pa rin ang kutsilyo. Pero babalik sila. Hindi natin alam kung kailan. Babalik sila, sigurado ako. Simula noon, naging mas maingat kami sa piggery.
Hindi na ako lumalabas kapag gabi. Sinigurado ni Lolo Simeon na laging may asin at bawang sa paligid ng kulungan. Naging mapayapa ang sumunod na mga araw. Palaging may takot sa dibdib ko na baka bumalik ito o baka magsama pa ng marami. Hindi naman yun nangyari. Kalaunan, natapos ang bakasyon ko. Yun na ang huli kong bakasyon sa probinsya ng lolo at lola ko. Tapos, dumaan pa ang pandemic. At saka, busy na din ako sa pag-aaral. Sa kasalukuyan, malapit na ako makatapos sa kursong criminology. Hintay-hintay lang. Babalik ulit ako doon. Baka sakaling may karugtong pa ang mga naranasan ko. Malay nyo.